Alam niyo mga kaibigan, ngayong araw na to ay kalimutan po muna natin yung pagkakahiwa-hiwalay. Ah, ngayong araw po na ito ay sineselebrate natin ang bisperas ng Pasko. Ito pong pagdiriwang natin ng Pasko mga kaibigan ngayong taong ito ay ipagpasalamat natin sa Diyos dahil kahit papano nakakagalaw na tayo, hindi katulad ng nagdaang ilang taon. Dahil po sa pandemya, hirap na hirap tayo. Kaya ngayon kahit papano ay maganda po at masaya ang ating pagdiriwang ng Pasko. Na bagamat bagamat gipit, no, bagamat hirap dahil po sa krisis na dinadanas ng ating bansa, pati na ng buong mundo, medyo kulang, no. Medyo kulang po yung ating budget, Siguro yung iba ngayon pa lang namimili kasi yung bonus late na nabigay. Tapos iniisip pa paano ko ba pagkakasyahin to. Yung iba naman nakaluto na. Siguro nung nabigay yung 13-month pay, namili na para medyo mas mura. Kasi ngayon pag namili ka mahal na Sinasamantala ng ibang tulonggis yung presyo kaya ganun ang nangyayari. At yung iba ngayon siguro iba nasa mall, namamasyal, pa-chill-chill lang. Yung iba naman namimili ng mga panregalo nila doon sa kanilang mga inaanak. So dapat maging masaya tayo kasama po natin ang ating buong pamilya, 'di ba? 'Yun naman po talaga ang ang diwa ng Pasko 'di ba? Pagmamahalan, pagbibigayan, 'di ba? So sana po maging masaya ang ating celebration ngayong Pasko. At hindi man na ganun ka bongga, 'di ba? Okay lang po 'yun. Ang importante po kasi yung totoong diwa ng Pasko alam natin. Kasi minsan tayo, masyado tayong nagfo-focus sa ano ba yung ihahanda natin, ano ba yung ibibigay natin, 'di ba? Kailangan marami, kailangan may videoke para maingay. Merong iba nga diyan hindi pa bagong taon nagpapaputok na. Merong ganun ganun ang celebration nila Pero okay lang po 'yun, kasi ganun naman po talaga yung tradisyon at 'yun ang kinamulatan natin. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo yung talagang diwa ng Pasko mga kaibigan. Ito nga po kung mapapansin nyo sa ating screen. Yan po yung yung tunay na diwa ng Pasko. Yung pagsilang ni Kristo. Dapat alam natin bakit ba tayo nagsi-celebrate ng Pasko. Simple lang naman po mga kaibigan Ito pong pagsilang ni Kristo. Ito po ay pagkilos ng Diyos para iligtas po tayo sa kasalanan. Yun po ang purpose bakit isinilang si Kristo. Ito pong pinakamakapangyarihang Diyos na nagdalang ng langit at lupa, lahat po ginawa niya, lahat po ay nilalang niya. Siya po ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo para po iligtas tayo sa kasalanan. Kasi po ang sangkatauhan ay nagkasala sa pamamagitan ni Adan at ni Eva. Kung alam nyo po yung kwento ng kinain po nila yung ipinagbabawal na prutas. Kung babasahin nyo po yung Bible, hindi naman po mansanas yun. Simbolika lang po yun, pero hindi naman po nabanggit na mansanas po yung kinain nila. At dahil po doon sa pagsuway ni Adan at ni Eva, naniwala po kasi sila nabudol sila ni Satanas di ba si Satanas naganyong ahas, serpent. At sinabi kapag kinain mo to magiging katulad ka ng Diyos. Budol nga Ewan ko ba? Matagal na po talaga na uso yung budol-budol. Panahon pa ni Satanas yan, may budol na. Kaya naku, ingat po kayo sa budol-budol may pakana niyan si Satanas. So noon pa lang, itong si Adan at si Eva ay nabudol na. Kaya naman po ang sangkatauhan ay talaga pong naging makasalanan. Lahat po tayo, sabi nga sa Bible, pagsilang pa lang natin mga kaibigan, makasalanan na tayo. Dahil po lahat ng tao makasalanan, hindi po kaya iligtas ng tao ang kanilang kapwa-tao sa kasalanan. So gumawa ng paraan ng Diyos. Siya mismo na walang kasalanan bumaba sa lupa sa katauhan ni Kristo.
Kasi hindi pwede iligtas ng kapwa-tao yung mga tao kasi may kasalanan ka rin eh. So, kinakailangan ang magliligtas sa tao ay yung walang kasalanan, walang bahid ng kasalanan. Kaya kung mapapansin ninyo mga kaibigan, nung pinanganak si Kristo, wala pong nangyaring George. Wala pong nangyaring George dito kay Maria at dito kay Jose. Siguro kung hindi nagpakita yung anghel dito kay Jose, sasabihin natulongge siya ni Maria. Kasi hindi naman sila nagsiping eh. Wala naman George eh. Paano mabubuntis si Maria? Di ba Virgin Mary nga eh. Kasi wala naman nangyaring alam niyo na. Wala naman ganung nangyari. Paano nabuntis si Mary? Because he was conceived by the Holy Spirit. Kasi kung nagkaroon ng pagsisiping ito si Jose at ito si Maria at pinanganak si Jesus, hindi niya pwedeng iligtas ang tao kasi galing siya sa makasalanan. Kaya ang nangyari, nung buntis si Mary, sabi nung anghel kay Joseph, huwag kang magagalit Wala namang nakasingit dyan. Talagang kalooban ng Diyos na gamitin si Maria para itong Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo ay maisilang. At nabuhay si Kristo, pabilisin na natin yung kwento, siya po ay nagsakripisyo para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Siya po ay nagpapako sa krus, yung bigat ng ating mga kasalanan, binitbit niya mga kaibigan. Itong taong walang kasalanan, binitbit niya lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga nung nakapako siya sa krus, alam niyo ba mga kaibigan? Yung kanyang pagkatao, sabi niya, bakit mo ko pinabayaan? So sobrang bigat ang feeling niya, pinabayaan siya ng Diyos, ng kanyang Ama. Ganong katindi yung naranasan ni Kristo. Dahil sa atin. Dahil sa atin mga kaibigan. Bagamat siya'y walang kasalanan, lahat grabe. Binitbit niya na sobrang bigat nung niya, naramdaman niya. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nagawa niya isakripisyo yung kanyang only begotten Son para sa atin. At ngayon, ang kinakailangan na lang natin gawin mga kaibigan ay tanggapin yung kaligtasan na ino-offer sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo maliligtas sa sarili nating mga gawa, sa mabubuting gawa. Ang salvation po, ang kaligtasan po ay tanggapin natin na tayo ay makasalanan, na wala tayong magagawa kung wala si Kristo sa buhay natin. Kaya nga po, nagkaroon po ng Pasko. Hindi po ito simpleng ipinanganak si Kristo. Ito po ang paraan ng Diyos para ipakita niya ang kanyang pagmamahal sa sanlibutan at para iligtas tayo sa kapahamakan sa impyerno. Kaya mga kaibigan, yun po ang totoong diwa ng Pasko.